Ang buod ng aklat na Think and Grow Rich ni Napoleon Hill. Ang Think and Grow Rich, 1937, ay isang gabay sa pagpapabuti sa sarili na nagsisiyasat sa impluwensya ng psyche at kung paano natin madadagdagan ang impluwensyang ito upang makamit ang tagumpay sa pananalapi. Ang Amerikanong may akda na si Napoleon Hill ay nag-aral at nakapanayam ng libu-libong tao sa loob ng 25 taon upang malaman kung paano nakamit ng pinakamayayamang tao sa kanyang panahon ang tagumpay. Ang 13 gabay na prinsipyo ng Think and Grow Rich na pilosopiya ang may hawak ng susi sa kayamanan. Magagawa mong ilipat ang iyong kamalayan mula sa kamalayan sa pagkabigo tungo sa kamalayan ng tagumpay sa sandaling makuha mo ang karunungan sa mga prinsipyong ito at simulan mong isabuhay ang mga ito. Sa ibang paraan, magkakaroon ka ng kakayahang idirekta ang iyong mga iniisip sa direksyon ng pagkamit ng iyong mga layunin at pagpapabuti ng iyong sitwasyon sa pananalapi. Ang mga insight mula sa Kabanata 1 at ang panimula ay tunay na makapangyarihan. Maaari silang isalin sa kayamanan o iba pang materyal na pag-aari kapag pinagsama sa isang malinaw na layunin, pagpupursige, at pagnanais. Ang nangangarap ay dapat magsimula sa kanilang pagnanais bilang kanilang panimulang punto. Ang mga pangarap ay hindi dinadala sa mundo ng pag-iwas, pagkahilo, o kawalan ng hangarin. 2. Ang pagnanais, kung gayon, ang unang hakbang tungo sa kayamanan. Mayroong 6 na tiyak na aksyonan na mga hakbang na maaaring gawin upang gawing katumbas ng pananalapi ang pagnanais para sa kayamanan. Ang pag-aayos sa ating isipan ang eksaktong halaga ng pera na gusto natin ang unang hakbang. 3. Ang susunod na hakbang ay ang tiyak na pagpapasya kung ano ang aming iaalok kapalit ng pera na gusto namin. 4. Ang ikatlong hakbang ay ang pagpapasya sa isang tiyak na oras kung kailan natin gustong magkaroon ng pera na gusto natin. 5. Sa ika-4 na hakbang, anuman ang ating kahandaan na isakatuparan ang planong ito, dapat tayong gumawa ng partikular na diskarte para makamit ang ating layunin at magsimula kaagad. 6. Sa ika-5 hakbang, dapat nating isulat ang halaga ng pera na balak nating makuha, ang time frame, para sa pagkuha nito, kung ano ang balak nating ibigay bilang kapalit ng pera, at ang diskarte na balak nating gamitin para maisakatuparan ito. 7. Sa wakas, dapat nating bumasang mabuti ang ating nabuong pahayag upang marinig ng sinuman, 2 beses araw-araw, 1 beses bago matulog at 1 beses pagkatapos ng paggising. Dapat nating makita, maramdaman, at maniwala na mayroon na tayong pera habang nagbabasa tayo. 8. Ang mabungang pagtatapos ng 6 na aktibidad na ito ay nangangailangan ng sapat na malikhaing pag-iisip upang bigyan tayo ng kapangyarihan na maunawaan na ang koleksyon ng pera ay hindi maipapasa sa karma. Dapat nating tandaan na bago nila makuha ang kanilang mga kamay sa pera, lahat ng may malaking kapalaran ay unang nangarap, nagnanais, at nagplano. Mga insight mula sa Kabanata 2. 1. Ang pananampalataya ay ang pangalawang hakbang tungo sa kayamanan. Ang kumpiyansa ay isang pananaw na maaaring i-prompt ng mga kumpirmasyon o rehash na mga alituntunin sa psyche mind. 2. Anumang bagay na inuulit namin sa aming sarili, hindi alintana kung ang paggigiit ay nakaliligaw, sa huli ay aaminin namin bilang halata. Higit pa rito, tatanggapin namin ito bilang totoo. 3. Maaari mong hikayatin ang iyong walang malay na isip na maniwala na matatanggap mo ang iyong hinihiling. Ang paniniwalang iyon ay isasagawa ng iyong subconscious mind, na pagkatapos ay ibabalik ito sa iyo sa anyo ng pananampalataya at mga partikular na plano para makuha ang gusto mo. 4. Kasing madaling tumugon sa positibo o nakabubuo na mga impulses ng pag-iisip. Isasalin ng subconscious mind ang isang impulses ng pag-iisip ng negatibo o mapanirang kalikasan sa pisikal na katumbas nito. 5. Ang mga taong nag-iisip na sila ay tiyak na mapapahamak sa kahirapan at kabiguan ay ang mga sanhi ng kanilang mga problema. Ang kanilang negatibong paniniwala ay nakuha ng kanilang psyche mind at na-convert sa aktwal na pareho nito. 6. Ang iyong pananampalataya ay ang kadahilanan na nagdidirekta sa mga aksyon ng iyong subconscious mind. Kapag gumamit ka ng autosuggestion para bigyan ang iyong subconscious mind ng mga tagubilin, walang makakapigil sa iyong panlilinlang dito. Mga insight mula sa Kabanata 3.
Isa, ang autosuggestion ay ang ikatlong hakbang patungo sa pagkuha ng kayamanan. Ang autosuggestion ay mahalagang ahensya ng komunikasyon sa pagitan ng may malay na bahagi ng isip at ng hindi malay na bahagi ng isip na siyang upuan ng pagkilos. Dalawa, ang nakapangyayari na pagmumuni-muni na binibigyang pahintulot namin na manatili sa nakakaalam na psyche ay makakarating at makakaapekto sa psyche mind sa pamamagitan ng law of autosuggestion. Kung walang tulong ng autosuggestion, walang pag-iisip, positibo o negatibo, ang maaaring pumasok sa subconscious mind. Tatlo, kinukuha at pinoproseso ng 5 pandama ang lahat ng impresyon ng pandama na maaaring mailipat sa subconscious mind o tanggihan anumang oras ng conscious mind. 4, nang may ganap na pananampalataya, direktang ihatid ang bagay ng iyong pagnanasa sa iyong subconscious mind. Kusang loob kang bumuo ng mga pattern ng pag-iisip na kapaki-pakinabang sa iyong mga pagsisikap na gawing pera ang pagnanais sa pamamagitan ng pag-uulit ng prosesong ito. 5, napakahalaga na isaisip na ang mga kaisipan lamang na may halong emosyon o damdamin ang kinikilala ng iyong hindi malay na isip at kikilos. Ang mga simpleng salita ay walang epekto sa psyche mind. 6, ang iyong kapasidad na gamitin ang batas ng autosuggestion ay sa pangkalahatan ay umaasa sa iyong kakayahang tumuon sa isang naibigay na pananabik hanggang sa ang kagustuhang iyon ay maging isang nakakaubos na pagsasaayos. 7, ang iyong subconscious mind ay magbibigay sa iyo ang mga plano na kailangan mo kung humihingi ka at umaasa ng pera. Abangan ang mga planong ito at agad na isasagawa ang mga ito kapag nakita mo ang mga ito. Malamang, ang mga plano ay darating sa iyo sa anyo ng inspirasyon kapag lumitaw ang mga ito. Mga insight mula sa Kabanata 4. Isa, ang espesyal na kaalaman ay ang ika-4 na hakbang patungo sa kayamanan. Mayroong 2 uri ng impormasyon. Ang isa ay pangkalahatan, ang iba partikular. Pangkalahatang impormasyon, gaano man ito katangi-tangi sa halaga o sari-sari, ay hindi gaanong pakinabang sa pag-ipon ng pera. 2, kakailanganin mo ang espesyal na kaalaman sa serbisyo, produkto, o propesyon na balak mong ialok bilang kapalit ng kayamanan at tagumpay bago ka makasigurado sa iyong kakayahang gawing pera ang pagnanasa. 3, unahin ang mga bagay, magpasya kung anong uri ng espesyal na kaalaman ang kailangan mo at kung bakit mo ito kailangan. Ang layunin na iyong pinagsusumikapan at ang iyong pangunahing layunin sa buhay ay, sa malaking lawak, ay makakatulong sa pagtukoy ng kaalaman na kailangan mo. 4, ang tumpak na impormasyon tungkol sa mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan ng kaalaman ay kinakailangan para sa iyong susunod na paglipat. Ang iyong sariling karanasan at edukasyon o ang karanasan at edukasyon na nakuha sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng ibang tao ang mas makabuluhan sa mga ito. Ang kaalamang ito ay maaaring makuha sa pamamagitan ng mga libro, mga espesyal na kurso sa pagsasanay, o isang unibersidad. 5, habang ang kaalaman ay nakuha, ito ay dapat na organisado at gamitin sa pamamagitan ng praktikal na mga plano para sa isang tiyak na layunin. Ang impormasyon ay walang halaga maliban sa maaaring makuha mula sa aplikasyon nito patungo sa ilang kapuri-puring layunin. 6, ang mga taong matagumpay sa lahat ng larangan ay hindi tumitigil sa pag-aaral ng mga partikular na kasanayan na may kaugnayan sa kanilang pangunahing layunin, negosyo, o trabaho. Ang kakulangan ng ambisyon ng isang tao ay ang isang kapintasan na taglay niya na hindi maayos. 7, anuman ang kanilang tungkulin, ang mga taong huminto sa pag-aaral dahil nakatapos sila ng pag-aaral ay walang hanggan na mapapahamak sa pagiging karaniwan. Ang landas sa tagumpay ay isang walang katapusang paghahanap para sa kaalaman. Mga insight mula sa Kabanata 5. Isa, ang imahinasyon ay ang ika-5 hakbang tungo sa kayamanan. Ang kakayahang lumikha ay imahinasyon. Ito ay kapasidad ng isip para sa pagkamalikhain. Ito ang kapangyarihan kung saan nilikha natin ang sarili nating buhay at ang ating kinabukasan. Ang salpok na nagpapasimula nito ay pagnanasa. 2, ang mga malikhaing kakayahan ng tauhan sa 2 istruktura. Ang sintetikong imahinasyon ang una. Nagagawa nating pagsamahin ang mga dating naitatag na konsepto, plano, o ideya sa pamamagitan ng faculty na ito.
Gumagana lamang ang faculty na ito sa impormasyong ibinibigay nito mula sa karanasan, edukasyon, at pagmamasid. Ginagamit ito ng karamihan ng mga imbentor. 3. Ang pagkamalikhain at imahinasyon ay bumubuo sa pangalawang kasanayan. Ito ay ang workforce kung saan ang mga hunch at motivations ay nakuha. Natatanggap namin ang lahat ng pangunahing ideya o nobelang ideya mula sa faculty na ito. Ang kakayahang ito ay pinaka-epektibo kapag ang nakakamalay na pag-iisip ay pinasigla ng isang malakas na pagnanais. 4. Habang ang engineered creative mind ay madalas na ginagamit sa oras na ginugol sa pagpapalit ng motibasyon ng gusto sa pera, maaari mong harapin ang mga pangyayari na humihiling ng paggamit ng makabagong creative mind din. 5. Ang iyong kawalan ng aktibidad ay maaaring nagpapahina sa iyong mga malikhaing kakayahan. Sa pamamagitan ng paggamit nito, maaari itong muling buhayin at gawing alerto. Sa ngayon, tumutok sa pagbuo ng isang sintetikong imahinasyon. 6. Ang pagpapalit ng dimateryal na pagganyak ng kagustuhan sa hindi mapag-aalinlangan ng katotohanan ng pera ay nangangailangan ng paggamit ng isang kaayusan o mga plano na dapat nahubugin gamit ang gabay ng malikhaing pag-iisip. Karamihan ay inhinyero ng malikhaing pag-iisip. Mga insight mula sa Kabanata 6. Ang unang hakbang tungo sa kayamanan ay organisadong pagpaplano. Ang pagbabago ng pagnanasa sa katumbas nito sa pera ay nangangailangan ng pagpapatupad ng isang tumpak at praktikal na diskarte. Kailangan mo munang makiisa sa mga taong makakatulong sa iyo sa pagbuo at pagpapatupad ng iyong diskarte sa pag-iipon ng pananalapi bago ka makagawa ng isang praktikal na plano. 2. Bago i-frame ang pagtitipon na ito, tapusin kung anong mga benepisyo at pakinabang ang maaari mong ibigay sa mga individual mula sa iyong pagtitipon bilang isang trade-off para sa kanilang pakikipagtulungan. Pagkatapos ng lahat, walang sinuman ang magtatrabaho ng libre sa mahabang panahon. 3. Sa sandaling pinagsama-sama mong naperpekto ang mga kinakailangang plano para sa akumulasyon ng pera, dapat mong ayusin na makipagkita sa iyong grupo ng hindi bababa sa 2 beses bawat linggo. Mahalagang panatilihin ang lahat sa iyong grupo at ang iyong sarili sa perpektong pagkakaisa. 4. Kung walang tulong ng iba, walang sinuman ang nagtataglay ng sapat na karanasan, edukasyon, katutubong kasanayan, o kaalaman upang magarantiya ang akumulasyon ng malaking kayamanan. Ang bawat diskarte na iyong ginagamit upang bumuo ng kayamanan ay dapat na isang pinagsamang pagsisikap sa pagitan mo at ng iba pang mga tao sa iyong grupo. 5. Maaari kang gumawa ng iyong sariling mga plano sa kabuuan o bahagi, ngunit kailangan mong tiyakin na ang mga miyembro ng iyong grupo ay suriin at aprubahan ang mga ito. 6. Kung walang mga plano na parehong praktikal at maaabot, kahit na ang pinakamatalinong tao ay hindi makakamit ang tagumpay sa anumang pagsisikap. Tandaan na ang kabiguan ay hindi permanente kapag nabigo ang iyong mga plano. Maaaring ipahiwatig lamang nito na ang iyong mga plano ay hindi nagtagumpay gaya ng naplano. Gumawa ng mga karagdagang plano. I-restart ang proseso. 7. Ang kakulangan sa tiyaga ang tanging dahilan kung bakit nabigo ang mga tao. Bago bumuo ng incandescent electric light bulb, si Thomas Edison ay dumanas ng pansamantalang pagkatalo ng 1-0 beses. Mga insight mula sa Kabanata 7. 1. Ang unang kabanata ay tumingin sa daan-daang tao na may kayamanan na higit sa $1,000,000. Lahat sila ay may tendensya na gumawa ng mga desisyon ng mabilis at dahan-dahang baguhin ang mga desisyong iyon kung at kailan sila nabago. Sa makatuwid, ang desisyon ay ang ika-7 hakbang patungo sa kayamanan. 2. Ang bawat isa na nabigong makaipon ng pera ay may posibilidad na gumawa ng mga desisyon ng mabagal, kung mayroon man, at baguhin ang mga desisyong iyon ng mabilis at madalas. Ang stalling, isang bagay na salungat sa pinili, ay isang nakabahaging kalaban na karaniwang dapat manalo ng bawat individual. 3. Ang karamihan ng mga tao na walang sapat na pera upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan ay karaniwang madaling maimpluwensyahan ng mga opinyon ng ibang tao. Hinahayaan nila ang mga balita at tsismis ng ibang tao na gawin ang kanilang pag-iisip para sa kanila. Ang pinakamurang bagay sa mundo ay opinyon.
4. Hindi ka magtatagumpay sa anumang pagsisikap, lalo na sa pag-convert ng iyong pagnanais sa pera, kung hahayaan mo ang iyong mga desisyon na maimpluwensyahan ng mga opinyon ng iba. Hindi ka magkakaroon ng sariling pagnanasa kung hahayaan mo ang iyong sarili na masyadong madaling maimpluwensyahan ng mga opinyon ng iba. 5. Panatilihin ang iyong sariling payo sa pamamagitan ng pagdating sa iyong sariling mga pagpipilian at pagsunod sa kanila. Ang mga miyembro lamang ng iyong grupo ang dapat pagkatiwalaan, at dapat ay lubos kang nakatitiyak na pipiliin mo lamang ang mga ganap na susuporta at sasang-ayon sa iyong layunin. 6. Ikaw ay sarili mong tao. Gamitin ito at magpasya para sa iyong sarili. Kung kailangan mo ng impormasyon mula sa ibang tao upang matulungan kang gumawa ng mga pagpapasya, kunin ang mga katotohanan ito o kunin ang impormasyong kailangan mo ng tahimik at hindi sinasabi sa sinuman kung ano ang iyong hinahanap. Ang katahimikan at kahinhinan ay karaniwang mga palatandaan ng tunay na karunungan. 7. Tandaan na lahat ng nakakasama mo ay naghahanap din ng pagkakataong kumita ng pera. Kung masyado mong pinag-uusapan ang iyong mga plano, maaaring may ibang makamit muna ang iyong layunin sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga planong hindi mo naisip. Insight mula sa Kabanata 8. Ang pagtitiyaga ay ang ikawalong hakbang tungo sa kayamanan. Ang pagtitiyaga ay batay sa lakas ng loob. Kapag maayos na pinagsama, ang paghahangad at pagnanais ay magiging isang hindi mapaglabanan na pares. 2. Kung nalaman mong kulang ka sa pagtitiyaga, malalampasan mo ang kahinaang ito sa pamamagitan ng pag-aapoy sa iyong mga pagnanasa ng mas malakas na apoy. Gumawa ng isang tumpak na plano na makikita sa patuloy na pagkilos. Iwaksi ang bawat masamang epekto at ihanay ang iyong sarili sa mga taong hihikayat sa iyo, na tapusin ang iyong mga pagsasaayos at pangangatwiran. 3. Ang takot sa pagpuna sa kaganapan ng pagkabigo ay kadalasang pumipigil sa mga tao na makipagsapalaran sa negosyo. Sa ganitong mga pagkakataon, ang pagnanais para sa tagumpay ay higit sa takot sa pagpuna. Ang napakaraming bilang ng mga individual ay hindi tutukuyin ang mga makabuluhang pamantayan para sa kanilang sarili dahil natatakot sila sa pagsusuri ng iba. 4. Ang kawalan ng pagod ay ang agarang bunga ng pagkahilig. Ang mga karanasang nararanasan ng isip araw-araw ay nakatanim dito at naging bahagi nito. Ang sapilitang pag-uulit ng matapang na gawa ay mabisang makapagpapagaling ng takot, ang pinakamasamang kaaway sa lahat. 5. Mayroong makalangit na premyo para sa lahat ng nagtitiyaga, at iyon ang karangalan ng pagbuo ng iyong sariling tiket at ito ay nilapitan upang ang buhay ay magbunga ng anumang halaga. Insight mula sa Kabanata 9. 1. Ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng pananampalataya, na nagbubunga naman ng kapangyarihan. Ang kaalaman na maayos at matalinong nakadirekta ay isang kahulugan ng kapangyarihan. Ang kapangyarihan ay tumutukoy din sa pinagsama-samang pagsisikap na kinakailangan para sa isang tao na gawing pera ang kanilang pagnanais. 2. Ang kaalaman ay nagiging kapangyarihan kapag ito ay isinaayos sa mga partikular na plano at ipinahayag sa mga tuntunin ng pagkilos. Ipagpalagay na ang iyong mga pagsasaayos ay nangangailangan ng napakalaking dami ng data. Dapat mong himukin ang iba na tulungan ka bago mo maipasok sa iyong mga pagsasaayos ang mahalagang bahagi ng puwersa. 3. Ang pinagsama-samang pagsisikap ng isang grupo ng 2 o higit pang mga tao na nagtatrabaho ng magkakaswato patungo sa isang tiyak na layunin ay nagbubunga ng organisadong pagsisikap. Ang 9 na hakbang sa kayamanan ay ang pagbuo ng grupong ito na kilala bilang mastermind. 4. Mayroong 2 katangian ng mastermind principle. Ang una ay pera at ang iba pang mistiko. Kapag pinalibutan mo ang iyong sarili ng isang grupo ng mga tao na handang tumulong sa iyo ng buong puso at sa perpektong pagkakaisa, maaari kang umani ng mga benepisyo sa ekonomiya. 5. Ang isip ng tao ay binubuo ng enerhiya, at ang ilan ay espiritual. Ang psikiko na katangian ng mastermind ay ang pagkakaugnay ng mga espiritual na unit ng enerhiya ng bawat isip kapag ang mga isip ng 2 o higit pang mga tao ay pinagsama sa pagkakaisa. Ang isa sa mga insight mula sa Kabanata 1.0 ay ang transmutation, ay ang pagbabago ng isang uri ng enerhiya sa isa pa.
Ang ikasampung hakbang patungo sa kayamanan ay ang pagbabago ng sexual na enerhiya. 2. Ang pinakamalakas na pagnanais ng tao ay sexual na pagnanasa. Positibo at malusog ang ehersisyo nito sa tamang proporsyon sa lahat ng iba pang aspeto ng buhay. Ang mga taong naudyukan ng pagnanais na ito ay maaaring gamitin ito upang linangin ang pagkamalikhain, katapangan, lakas ng loob, pagpupursige, at talas ng imahinasyon. 3. Kapag inilihis ng matulungin, ang kapangyarihan ay maaaring gamitin ng kasing lakas na kapangyarihang mapanlikha sa pagsulat, pagkakagawa, o iba pang pagsisikap, kabilang ang pagsasama-sama ng kayamanan. 4. Ang willpower ay kinakailangan para sa conversion ng sexual na enerhiya. Ang sexual na pagnanasa ay likas at hindi dapat pigilan. Gayunpaman, dapat itong bigyan ng pangalawang pagkakataon upang ipahayag ang sarili sa pamamagitan ng mga aktibidad na nakikinabang sa espiritu, isip, at katawan. Insight mula sa Kabanata 11. Ang subconscious mind ay binubuo ng isang larangan ng kamalayan kung saan ang bawat pag-iisip o sensasyon na umaabot sa layunin ng isip sa pamamagitan ng alinman sa 5 pandama ay ikinategorya at naitala. Mula sa larangang ito ng kamalayan, maaalala ang mga kaisipan. 2. Anuman ang mga ito, ang mga impresyon ng pandama o kaisipan ay natatanggap ng subconscious mind at nakaimbak doon. Anumang plano, ideya, o layunin na gusto mong gawing pera o ari-arian, ay maaaring itanim sa iyong subconscious mind sa iyong sariling kagustuhan. 3. Ang mga impulses ng pag-iisip na may halong pakiramdam o emosyon ay mas malamang na makaimpluwensya sa subconscious mind kaysa sa mga kaisipang nagmumula lamang sa pangangatwiran na bahagi ng utak. 4. Ang 7 makabuluhang pessimistic na damdamin ay natural na naglalagay ng kanilang sarili sa mga motibasyon ng ideya na ginagarantiyahan ang kanilang pagpasok sa psyche mind. Takot, paninibugho, puot, paghihiganti, kasakiman, pamahiin, at galit ang mga damdaming ito. 5. Ang prinsipyo ng autosuggestion ay dapat gamitin upang mag-inject ng 7 pangunahing positibong emosyon, gusto, kumpiyansa, pag-ibig, kasarian, kaguluhan, damdamin, at pagtitiwala. Kung kaya mong makabisado ang 7 damdaming ito, ang iba pang magagandang damdamin ay makukuha mo sa tuwing kailangan mo ang mga ito. 6. Ang pagkakaroon ng parehong positibo at negatibong emosyon sa isip ng isang tao ay imposible. Responsibilidad mong tiyakin na ang iyong isip ay pinangungunahan ng mga positibong emosyon. Paunlarin ang ugali ng pagpapahayag at paggamit ng mga positibong emosyon ng isang tao, at sa kalaunan ay lubos nilang malalampasan ang mga negatibo. Ang 11 hakbang sa kayamanan ay iyon. Insight mula sa Kabanata 12. Ang bawat utak ng tao ay may kakayahang kunin ang mga impulses ng pag-iisip mula sa utak ng ibang tao. Iyon ay nagpapahiwatig na ang bawat isip ng tao ay angkop din para sa pakikipag-usap sa mga motibasyon ng ideya nito. Ang aktibidad ng mga psikolohikal na istasyon na ito sa tulong ng autosuggestion ay ang 12 hakbang patungo sa kayamanan. 2. Ang mapag-imbentong malikhaing pag-iisip ay ang bahagi kung saan lumilitaw ang likas na ugali at mga kutob, at kung saan ang hindi bababa sa 2 individual na masinsinang nagtutulungan sa isang kondisyon ng matinding pag-aayos at konsentrasyon, ay tila inaasahan ang susunod na pagsasaalang-alang, aktibidad, karanasan ng bawat isa, at, nakakagulat, tunay na mga salita. 3. Ang isip ay nagiging mas bukas sa mga impulses ng pag-iisip na nagmumula sa mga mapagkukunan sa labas ng sarili nito kapag ito ay lubos na pinasigla. Ang matinding emosyon, positibo man o negatibo, ang pinagmumula ng pagpapasiglang ito. Ang kakaibang pagtaas ng mga puwersang nagtutulak ng pag-iisip ay ipinapaalam simula sa isang serebrum pagkatapos ay papunta sa susunod sa pamamagitan ng nakakalito, ngunit hindi naiintindihan na proseso. 4. Bilang resulta, ang malikhaing imahinasyon ay gumaganap bilang set ng pagtanggap ng utak na tumatanggap ng mga impulses ng pag-iisip. Sa kaibahan, ang istasyon ng pagpapadala ng utak ay ang subconscious mind na nagpapadala ng mga impulses ng pag-iisip. Insight mula sa Kabanata 13. Ang 6 na kahulugan ay ang 13 at huling hakbang sa kayamanan.
Ang pinakamataas na punto ng Think and Grow Rich philosophy ay ang konseptong ito. Sa pamamagitan lamang ng pagmaster ng iba pang 12 prinsipyo, maaari itong maasimilasyon, mauunawaan, at mailapat. 2. Ang bahagi ng subconscious mind na kilala bilang creative imagination ay ang sixth sense. Ang pag-unawa sa intuisyon ay dumarating lamang sa pamamagitan ng pagmuni-muni, sa pamamagitan ng pagpapabuti ng isip mula sa loob. 3. Ang isip ng tao at ang walang katapusang katalinuhan ng universo ay malamang na nakikipag-usap sa pamamagitan ng ika-6 na kahulugan. Bilang isang resulta, ito ay isang kombinasyon ng mental at espiritual, at ito ay kung saan ang isip ng tao ay kumokonekta sa universo. 4. Sa tulong ng iyong pang-6 na pandama, malalaman sa iyo ang mga paparating na panganib sa oras, upang maiwasan ang mga ito at mga pagkakataon sa oras na samantalahin ang mga ito. 5. Hindi pa natukoy ng agham ang lokasyon ng ika-6 na pandama. Sa anumang kaso, ang katotohanan ay nananatili na ang mga tao sa lahat ng katotohanan ay nakakakuha ng eksaktong impormasyon sa pamamagitan ng mga mapagkukunan maliban sa 5 aktwal na kakayahan. Ang ganitong kaalaman ay karaniwang nakukuha kapag ang isip ay napapailalim sa matinding pagpapasigla. Estilo ng may akda. Sa bawat kabanata, ipinapaliwanag ni Napoleon Hill ang mga psikolohikal na motibasyon sa likod ng bawat isa sa kanyang mga prinsipyo at nag-aalok ng praktikal na payo kung paano maging matagumpay. Sa pamamagitan ng paglipat ng mga kwento tungkol sa mayayamang individual, halimbawa, ang mga Amerikanong industrialisadong sina Andrew Carnegie at Henry Portage, at ang Amerikanong taga-disenyo na si Thomas Edison, ipinapakita ng slope kung gaano kahalaga ang gusto, kumpiyansa, determinasyon, pinag-ugnay na pagsasaayos, at pakikipagtulungan para sa pag-unlad. Pananaw ng may akda. Sa kanyang pagsulat, sinabi ni Napoleon Hill na ang kanyang mga aralin ay para sa sinumang gustong yumaman. Malinaw niyang ipinahayag na ang kanyang aklat ay hindi talaga para sa mga inutusang individual o sa mga tao na sa ngayon ay may kinalaman sa mga maimpluwensyang lugar. Nakatuon si Hill sa kung paano mailalapat ang kanyang pilosopiya sa mga executive ng negosyo, negosyante, at individual na nagbibigay ng mga personal na serbisyo. Nagsusulat siya sa pag-aakalang ang mambabasa ay mula sa Estados Unidos ng Amerika, at pamilyar sa kultura at uso noong 1930s. Susubaybayan ng isang modernong mambabasa ang mga mahahalagang punto sa loob ng aklat, gayunpaman ay maaaring hindi alam tungkol sa mga paksa, halimbawa, ang kasal nina Ruler Edward Via at Wallis Simpson o mga pagsasanay sa asosasyon kasunod ng krisis sa ekonomiya noong unang bahagi ng 20s. Naninindigan si Napoleon Hill na ang ating mental na kalagayan ang tumutukoy sa ating tagumpay. Upang ilagay ito sa ibang paraan, ang ating mga kalagayan ay isang manifestasyon lamang ng ating nangingibabaw na estado ng pag-iisip. Tulad ng mga magnet, ang mga puwersa, tao, at mga pangyayari sa buhay na tumutugma sa likas na katangian ng ating nangingibabaw na mga kaisipan ay naakit sa atin. Naranasan ito ni Hill nang ipaalam sa kanya na ang kanyang anak na si Blair ay malamang na magiging bingi at pipi sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Gayunpaman, gusto ni Slope ng higit sa anumang bagay na mapagaling ni Blair. Sa pagpasok ni Blair sa pagtanda, naririnig niya ang halos pati na rin ang sinumang individual na may ordinaryong pandinig, sa kabila ng katotohanang hindi siya dapat magkaroon ng opsyon na gawin ang ganoon.